Hello guys! Ito po yung ating 7 tips para po makaipon ka kahit na po maliit lang ang inyong sahod or kita. Halimbawa, may target amount ka na 100,000 in 6 months. Bibigyan ko kayo ng 7 tips guys kung paano ma-achieve yan kahit na maliit lang po ang inyong sahod or kita. So kung gusto nyo pong magawa yan na makaipon ng malaking halaga, ay highly suggest na panoodin nyo ito na mabuti mula umpisa hanggang dulo at huwag daw kayo mag-skip para po mabilis nyo pong matutunan kung paano nga ba tayo makakaipon ng pera ng very effective way. I'm Joseph at welcome po sa Joseph's Blessing YouTube channel. Ang content ko guys ay about financial literacy, negosyo tips kung paano mag-handle ng pera, paano umasenso sa buhay, at marami pa pong iba. Okay guys, simulan na natin. Abangan nyo po guys yung number 6. So, napakagandang tip na to guys, yung number 6. Kasi ito po yung pinakamagandang tip guys, or way para po makaipon tayo ng pera kahit maliit lang yung ating sahod. So, umpisa na natin guys. Tip number 1, mag-set ka ng deadline. So, gaya ng sabi ko sa inyo kanina, halimbawa, for 6 months guys, dapat makaipon ka na ng 100,000. So, ayun po yung deadline natin. Kasi napakahirap po na wala kayong deadline. Alam niyo yun, hindi kayo nape-pressure, hindi nyo nakikita yung amount ng pera na meron ka na. Halimbawa, 4 months na simula nung inumpisan mo yung pag-iipon. Pero ito pa lang yung amount mo. So, meron ka palang 20,000. So, kailangan pa ng 80,000 within 2 months para po makompleto yung 6 months goal mo na magkaroon ng 100,000. So, ibig sabihin, kung may deadline ka, nakikita mo yung amount na pera na meron ka. Yan po yung ating tip number 1. Magkaroon tayo ng deadline. So, tip number 2 naman guys, i-track mo yung mga expenses mo or yung mga pera na lumalabas sa'yo daily, weekly, and monthly. So, dapat nare-record mo or natatrack mo yung mga expenses na lumalabas or nagagastos mo. Kasi napakahirap naman mag-ipon guys kung gastos lang tayo ng gastos at hindi mo napapansin saan ba napupunta yung pera mo. Halimbawa, sumahod ka ngayong buwan and then ilalabas mo na guys yung monthly bills, pambayad ng kuryente, pagbayad ng tubig, pambayad ng bill sa wifi, or pambili ng mga needs ng pagkain. So, yung matitira guys, i-check mo ano pa ba yung mga lumalabas dyan. Halimbawa, may binabayaran ka pa ba ng mga pangsasakyan, no? Sa motor, kotse, or binabayaran ka pa ba sa bahay? Like, bumibili ka ba weekly ng something sa online like Shopee or Lazada? Ayan. So, kung hindi mo natatrack yung expenses mo, hindi mo alam kung nakakaipon ka ba talaga or baka nagne-negative ka pa. Or baka break-even lang yung gastos mo sa kinikita mo. Hindi ka talaga makakaipon ng ganyan. So, at least kung natatrack mo yung expenses mo guys, makikita mo ano ba yung pwede mong bawasan pa doon na baka kaya mo pang bawasan like yung budget nyo sa food, diba? Baka kaya nyo pang bawasan yan. Or check mo pa yung iba. So, napaka-importante talaga na nagtatrack tayo or nililista natin sa notebook or sa Excel, sa computer, yung mga expenses natin or mga nagagastos natin. So, yun po yung ating tip number 2, track our expenses. So, tip number 3 guys, alisin naman natin yung gastos na hindi naman natin kailangan. Gumagastos tayo sa mga bagay na gusto lang natin at mabubuhay naman tayo nang wala naman yun, so huwag na tayong gumastos para doon. Halimbawa, meron akong sombrero, puting sombrero, and then nakakita ako ng itim na sombrero ng Adidas, and then wala pa naman akong itim na sombrero ng Adidas, diba? Just for the sake ng maging maporma, bibiling ko ba yun? Diba? Kung may goal tayo na makapag-ipon, syempre dapat hindi natin yun bilhin. Kasi kung ang purpose lang naman is gusto lang or forma lang. So, tip number 3 natin, alisin natin yun sa mindset natin or alisin natin yung mga bagay na paggagastos natin sa mga bagay na hindi naman natin kailangan. So, tip number 4, iwasan naman natin or lumayo tayo dun sa mga nakakapagpa-trigger sa atin na gumastos. So, number 1 na dyan guys, kung nasa bahay ka lang naman, syempre, yung mga online shop, no? Like Lazada, Shopee, TikTok Shop, Marketplace, diba? At marami pa pong iba. So, umiwas na tayo dyan. So, kung gusto mo talaga makaipon at napapansin mo, madalas ka talagang mag-window shopping or add to cart ka lang na add to cart, di mo naman bibilin. Kung i-install mo yan guys, or kung hindi ka sisilip dyan,
100% hindi ka talaga makakagastos at syempre 100% makakasave ka, no? So meron nga tayong tinatawag na delayed gratification or 30 days rule. So pag nakita mo yung isang item na trigger ka guys, tatanungin ba sarili mo, kailangan ko ba talaga to? Or talagang nagustuhan ko lang ba talaga to? Or kailangan ko bang, ulitin ko, baka kailangan ko talaga. Maghintay ka muna at least 30 days, di ba? I-delay mo pa at least 30 days. And then balikan mo yung item na yon. So kung nakita mo siya guys na parang hindi mo naman pala kailangan na lumipas yung isang buwan na hindi mo naman siya kinailangan, baka hindi mo naman talaga yung kailangan, baka gusto mo lang talaga yan. So tip number 4 natin guys, umiwas tayo sa tukso ng mga gastos, no? Yan po yung ating tip number 4. So tip number 5 guys, sundin natin yung budget natin, no? Huwag nating babaguhin yung lifestyle natin. Mag-stick pa rin tayo dun sa lifestyle natin kung anong meron tayo nung budget or nung sinasahod natin, katulad nung maliit pa siya. Halimbawa, kung dati sumasahod ka ng 15,000 monthly, ito yung lifestyle mo. Ang ulam mo tuwing Friday ay munggo, di ba? Ngayon, sumasahod ka na ng 30,000. Huwag kang kakain sa labas or huwag mo babaguhin basta-basta yung lifestyle mo na bigla ka na lang kakain ng karne, bibili ka ng steak. Dati, tuwing Friday, munggo ka lang naman. Diba? Pagdating na ng lumaki na yung sahod mo, yung Friday mo, nagpalit ka na ng ulam na mas mahal. Kasi nga, sumasahod ka na eh. Diba? Gaya ng sabi ko kanina, huwag mong babaguhin yung lifestyle mo hindi porket lumaki na yung sahod mo. Kung ang cellphone mo is hindi na latest, ngayon nung lumaki yung sahod mo, bibili ka ba ng latest na cellphone? Kung nagagamit mo pa naman, bibili ka ba? Ayun yung tanong. Syempre, ang sagot, kung may goal talaga tayong makaipon, hindi tayo bibili. Hindi natin babaguhin yung lifestyle natin. Lumaki yung sahod natin, dapat mas maganda yan talaga. Dapat yung lifestyle natin or expenses natin, hindi lalaki. In that way, mas makakaipon tayo ng mas mabilis. Diba? So, kahit nga maliit lang sahod natin, gaya ng sabi ko sa inyo kanina, kung yung expenses natin or babaguhin pa natin or mas niliitan pa natin lifestyle natin, mas makakaipon pa rin talaga tayo. Ito na yung sinasabi ko sa inyo kanina guys, ito yung pinapaabangan ko sa inyo, no? Yung tip number 6 natin, no? Para po makaipon tayo kahit maliit lang yung sahod natin. So, tip number 6, find a way para po madagdagan yung ating source of income. So kung meron kang trabaho or meron kang negosyo, maghanap ka ng side hustle. Halimbawa kung may trabaho ka and then pag uwi mo, may pahinga ka, gawin mo yung side hustle mo. So yung oras ng pahinga mo, itrabaho mo pa rin yan sa side hustle mo. But make sure, syempre dapat naalagaan natin yung ating sarili pa rin. Hindi tayo nasosobrahan sa pagtatrabaho. Ang point ko pa rin kasi dyan guys is magkaroon ka ng side hustle. Alam niyo po, may kakilala kong isang guard. No? Guard siya sa isang condo. So, kumikita siya as a guard, pero nagpaalam siya, no, habang nag-guard siya, pwede siya magbenta ng mga pabango. So, yung mga nakatira sa condo, nagiging kaibigan niya at inaalok niya ng pabango. At minsan, hindi lang pabango guys, may paninda rin siya mga merienda, no, pag day off niya. So, pupunta siya dun sa condo, mag-aalok siya ng mga merienda. No, day off na yun guys pero gumagawa pa rin siya ng paraan para magkaroon ng extra income or yung side hustle niya. So, ulitin natin guys, tip number 6, magdagan mo yung source of income mo para po mas malaki yung kinikita mo at mas mabilis kang makaipon ng pera. So, tip number 7 naman tayo guys. Medyo related to sa ating tip number 1. Diba? Tip number 1 natin guys, set a plan or goal, mag-set ng deadline. Dito guys, taasan mo yung target goal mo. Halimbawa, sabi ko nga kanina, within 6 months, dapat meron kang 100,000. Taasan mo yung goal mo guys. Instead na 100,000 in 6 months, gawin mong 300,000. So, mas mapupush ka, mas mapupush yung isip mo, mas mapupush yung sarili mo na magtrabaho or dumiskarte para magkaroon ka ng 300,000 in just 6 months, no? Kung hindi mo ma-achieve yung 300,000, at least, di mo man ma-achieve yung 300,000, halimbawa, na-achieve mo lang is 200,000 within 6 months, dun mo makikita guys na mas nalagpasan mo pa guys yung 100,000, no? Naging 200,000 in just 2 months. So, ibig sabihin na doble yung target mo kung tutuusin. Anong ginawa mo? Tinaasan mo yung goal. Tinaasan mo yung target amount na gusto mong maipon. Diba? Kasi minsan kapag maliit lang yung target goal mo guys,
meron kang tendency na tamarin or maliit lang naman yan, kayang-kaya ko na maipon talaga yan. Pero kung lalakihan mo yung target goal mo, mas mahihirapan ka. Pero kung hindi mo man siya ma-reach, at least, di ba, mas malaki pa rin yung naipon mo compared dun sa maliit na tina-target mo. So yun guys, yung ating 7 tips para po makaipon ng pera kahit maliit lang inyong kinikita. So para po sa ating question, ano yung pwede mong mabigay na tip or suggestions para po mabilis tayo makaipon ng pera kahit maliit lang yung ating sahod? So kung sino yung pinaka may magandang sagot dyan guys, ay pipili ako. At yung mapipili natin guys ay mabibigyan natin yan ng blessing. At yung blessing na yan guys, syempre, kung sino man yung mapili natin, i-announce natin yan sa ating Facebook page at dito sa community natin, dito sa YouTube channel. At syempre, bibigyan natin yan ng blessing. So, kung nagustuhan nyo ang video na to, huwag nyo po kalimutan na mag-like and subscribe. At syempre, i-share nyo po ang video na to guys sa inyong mga kaibigan, kapamilya, para po may matutunan sila. So yun lamang guys, maraming po salamat sa panonood. Please don't forget to like, share, comment, and subscribe and click the notification bell pa with all para lagi updated sa ating mga videos. Maraming po salamat, me at God bless. Appear.